Last 2 minutes. Jesus. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Mag-arabi, kabsat, madaydayo, ti Apo. Praise God. Ayan. 8:45 na. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na muli niyang pinagkaloob sa atin. Pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga kapatid at maging sa mga kapatid natin dyan sa UPCFF. Salamat sa Diyos. Okay, at sa lahat ng makakasama natin online. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, at muli nating ihanda ang ating mga puso, ang mga isip natin sapagkat tayo ay tatalakay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Marapatin natin kailangan maunawaan makita. Okay, so salamat sa Diyos sa gabing ito. Dalangin ko na sama-sama nating enjoy ang paglilingkod sa Panginoon at pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. So sa hindi pagtatagal, mga kapatid, ay tayo ay dumalangin ng panandalian sa Panginoong Diyos. Humingi tayo ng patnubay ng Panginoon sapagkat sa ating sarili po ay alam natin yan, lalong-lalo na ako, wala tayong magagawa, mga kapatid. Kaya naniniwala din naman tayo sa tulong ng Panginoon ay laging merong magandang mangyayari. Kaya anyayahan ko kayong lahat na manalangin, mga kapatid. Let us come before the Lord in prayer, mga kapatid, na magkakahiwalay man tayo. Alam ko na mabisa at makapangyarihan ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa patungkol sa pananalangin sa Kanya. Kaya dumulog tayo sa Panginoon, mga kapatid, dahil may magagawa pong ating panalangin. So let us pray, mga kapatid. Purihin ka, O Diyos na mabuti at tapat sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan, sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, sa kakandahang loob mo, Lord, sa kabutihan mo, Lord, na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. At sa gabing ito, Lord, kinikilala namin ang mga bagay na yan. Kaya patuloy kaming lalapit sa iyo sapagkat ikaw lamang po ang mabuti sa amin. Lord, ayon sa iyong kabutihan, dalangin namin ang pangungusap mo, pagkalooban mo kami patuloy ng direksyon mo, ng salita mo, Panginoon. Sa gabay ng iyong banal na Espiritu, Lord, tulungan mo po kami sa aming pag-aaral. Lord God, magkakahiwalay man kami sa tagpong ito, Lord, dalangin namin na ingatan mo kaming lahat, samahan mo kami, Lord God, pagkalooban mo kami ng iyong Espiritu ng kaliwanagan, karunungan at kaalaman, Panginoon. At Lord God, sinasaway namin ang anumang gawa ng kaaway sa aming mga buhay, Panginoong Diyos, lalong-lalo na, Panginoon,
Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lord, sinasaway namin anumang hadlang, Panginoon. Diyos, malaya kang kumilos, Panginoon. Malaya kang gumawa sa buhay at makipag-ugnay sa iyong mga anak, Panginoon. As we claim the victory, Lord, sa gabing ito, pinupuri ka namin at sinasamba. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. In Jesus' name we pray. Amen. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So on our Tuesday Mana, mga kapatid, July 18, sa Pilipinas, ay mayroon na naman tayong panibagong series, okay, na pag-uusapan. At pag naintindihan natin ito, mga kapatid, ay magiging matibay tayo, okay, na mananampalataya. Which is, yan po ay kailangan natin. Okay, ang kailangan ng isang mananampalataya bukod sa Diyos ay maging matibay, maging matatag. Okay? Naalala ko pa ang mensahe last Sunday, pinangaral ni Brother Giario, patience, mga kapatid. Okay? Pinangaralan kami nung Sunday ng let us run with patience. Napakahalaga niyan, mga kapatid. Itong paksa natin sa gabing ito, sa tulong at biyaya ng Panginoon, ay alam ko malaki pong magagawa nito sa mga mananampalataya. Okay? At pag-usapan natin ang introduction muna para ma-prepare tayo, mga kapatid, sa mga susunod pang pag-aaral. Siguro hindi natin kaya ng isang upuan itong introduction, mga kapatid. Para pagdating sa mga susunod na talakayin ay mas madali na natin maiintindihan. Okay? So ngayong gabi ang teksto natin, medyo dagdagan ko lang ngayong gabi, ay nandito sa 1 Peter chapter 1. Okay? So ang sulat ni Pedro, the epistle of Peter. Kaya may mga sulat sa churches, kunwari Corinthians, Thessalonians. First, originally, naka-address sa kanila yun. Romans. Hindi muna sa atin yun, mga kapatid. Naka-address yun sa kanila in the first place. But it doesn't mean na hindi para sa atin. Okay? Applicable yun sa lahat ng mananampalataya. Pero pagdating dito sa epistle, pag sinabing epistle ni Pedro, ni James, mga kapatid, ni John, yan po ay tumutukoy sa lahat ng simbahan na apostoliko. Again, ang unang sinulatan ay mga naunang apostolikong mananampalataya. Kaya ang problema talaga sa panahon natin ngayon, kung sino ang nagbuklat ng Bible, akala niya, siya na yung pinatutungkulan. Kaya maraming naliligaw eh. Pero ang kausap doon ay mga taong nagsisi, nanampalataya, at naglilingkod ng mayroong gabay ng banal na Espiritu. Ayan. Kaya, no wonder why, marami pong mga mananampalataya na iba't iba ang relihiyon at paniniwala. Okay? So, ulitin ko naka-address ito sa Apostolic Church, mga kapatid. So, kahit galing ka sa church ng Romans, sa Thessalonians, Colossians, so on, mga kapatid, ay ito po'y para sa atin. Okay, let me read, mga kapatid. So, ito'y para sa ating lahat. Okay, church. 1 Peter chapter 1, verse 3. Up to the succeeding verse of Scripture. May blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which, according to His abundant mercy, hath begotten us again
unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. To an inheritance. So, mga kapatid, no? Meron tayong mamanahin. Ang ganda, no? To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Sarap pakinggan ito, mga kapatid, no? May tiyak na gantimpala. Okay? Sa mga naglilingkod sa Panginoon, may tiyak, mga kapatid. May katiyakan. Kaya nga, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi biro-biro at tsamba-tsamba. Okay? Merong inilaan ang Panginoon. Okay? Sa church ng Panginoon. Verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Okay? Verse 6, pakinggan natin ito, mga kapatid. Okay? Dahil nandito ang ating paksa. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, sabi niya, ye are in heaviness through manifold temptations. So sa ibang translation, ay pinaliwanag yun na trials. Okay? Hindi yung tukso lang, Mamaya, basahin natin para makita natin. In verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So, nandoon po sa verse 6 and 7 ang ating pag-aaralan. Sa ibang translation, basahin natin, mga kapatid, sa NLT translation. Okay? So, sabi dito, kaya ito ay magandang preparasyon sa atin. So, be truly glad. Okay, sabi dito, there is wonderful joy ahead, even though it is necessary for you to endure many trials for a while. Buti na lang, merong ganun, for a while. Okay? These trials, sabi dito sa verse 7, are only to test your faith. Okay? To show that it is strong and pure. So gustong malaman ng Panginoon kung matatag talaga yung pananampalataya dahil maraming mananampalataya sa simula lang. Okay? Isang Sunday lang, 2 Sunday lang, susunod na Sunday, wala na. Isang buwan lang, 3 buwan lang, paglipas ng ilang buwan, wala na. So gustong malaman ng Panginoon how strong and how pure our faith is. Okay? It is being tested as fire tests the and purifies gold. Kung paano nagiging pure, sakdal ang ginto, mga kapatid. Si Brother Gabi, may alam siguro dyan dahil doon sa kanilang lugar, dyan na marami na doon ang minas, mga kapatid. Hindi naman kaagad ginto yan, makikita mo di ba, Brother Gabi? Okay? May proseso. Dudurugin, gigilingin, sasalain, hihiwalayin, lulutuin, apuyan, para bago lalabas yung ginto, mga kapatid. And your faith is far more precious to God than mere gold. Ang pananampalataya natin ay mga kapatid, halaga sa ating Panginoon. So, if your faith remains strong after being tried by fiery trials, medyo matindi, fiery trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Purihin ang Diyos, mga kapatid,
Amen. Dito po sa atin, hindi tayo nagtatago dito ng pagtuturo. Na, sige lang, maglingkod ka sa Panginoon. Okay na lahat. Okay na. Laging masayang tunay. Okay? Hindi naman natin hanap yung kasiyahan Dahil minsan, malungkot din tayo, mga kapatid. Tingnan mo kung may malungkot dyan sa tabi. Minsan malungkot tayo, mga kapatid. Pero ang gusto nating masumpungan dito ay hindi yung kagalakan. Dahil hindi tayo masaya lagi na kapayapaan. Okay? Sa ating mga puso. Dahil kapag may kapayapaan ka sa puso mo, kahit hindi mo gusto yung nangyayari, kaya mo pa rin mabuhay ng maayos. So, ang talakayin natin, mga kapatid, ang ating paksa, ang ating pag-uusapan ay trial of your faith. Okay? Hindi tayo yung tinatrial. Okay? Ang tinitesting yung pananampalataya natin. Okay? Dahil sa totoo lang, mga kapatid, sabi ko kanina, dito sa atin, napakaganda, pag nagtuturo tayo ng salita ng Panginoon, talagang walang pinipili. Tuturo natin yan. Wala tayong inililihim na meron tayong pagdadaanan ng ganito, kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin yan. Hindi yung, sige na, pag tinanggap mo na si Jesucristo, okay na, gawin mo na lahat ng gusto mo. Hindi po ganun dito, Sumapalad tayo dito po sa ating pananampalatayang na kung saan tayo nasumpungan ng Panginoon ay tuturo po sa atin. Okay? Na meron tayong proseso. Ayan. Lahat ng bagay ay maganda kapag merong pong proseso na dinadaanan. Dahil sa totoo lang, ito na, pag-aralan natin. Ito tayo sa introduction. Ang bakit galit sa iyo ang kaaway, mga kapatid, ang pinakaayaw niya sa iyo ay hindi dahil sa ikaw. Kung ikaw lang, madali kang atakihin ng kaaway. Kung ikaw lang, kayang-kaya kang talunin ng kaaway. Mga kapatid, kung ikaw lang, kung ako lang, kung tayo lang, madali tayong gapiin ng kaaway. Pero ang totoo, kaya ganun na lamang, ang galit sa atin ng kaaway ay hindi dahil sa tayo ay tayo. Dahil ang totoo, meron sa atin na yun ay nagiging paraan. Okay, meron sa atin. Lalo na nung nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, naglilingkod tayo sa Panginoon, na yun yung gustong mawala sa atin ng kaaway. Okay? Pag yan ay nawala na sa atin, wala nang problema ang kaaway. Wala na siyang gagawin. Okay na, mga kapatid. Ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, ay ang pananampalataya. Okay? Kaya kapag ang pananampalatayang yan, okay, ay mayroon sa isang tao, gagawa ng kaaway ng paraan upang mawala yan ng tuluyan. Okay? Kaya tulungan tayo ng Panginoon sapagkat bakit ganun na lamang kahalaga ang pananampalataya? Dahil ang pananampalataya naman sa kabilang side, mga kapatid, kung galit na galit ang kaaway sa pananampalataya ng tao sa Diyos, ang Diyos naman ay, mga kapatid, nabibigyan ng kaluguran. Ang Diyos ay napiplease, mga kapatid, sa pananampalataya ng tao sa Diyos. Okay, kaya bilang isang mananampalataya, mga kapatid, okay, ngayon, ayan, kaya huwag kayong, kayong magugulat na meron palang ganyan. Akala ko ba talo na ang demonyo sa cross, talo na ang Yes, pero minsan may proseso din ng Panginoon. Okay? May naalala akong sinabi ni gusto kong eksaktong maalala, baka magkamali ako. May sinabi si Jeff Arnold.
mga kapatid, na sa totoo lang, sabi ang pagsubok is to know what we are made of. Okay? Ang pagsusubok, ang trials, ay para malaman kung sino talaga daw tayo. Okay? Kaya, sa lesson na ito, maganda rin naman, mga kapatid, huwag kayong kabahan masyado. Ako, trials, testing. Huwag naman kayong masyadong kabahan din dahil on this lesson, mga kapatid, we will find out that not every bad thing that happens to us as a believer ay mga punishment. Okay? Dahil yan yung gustong makita natin. Sa pamamagitan ng kaaway, gusto ng kaaway, yan ang makita natin na sa lahat ng hindi magandang nangyayari. Okay? Sa mundong ito ng punong-puno ng pangangailangan at maraming hindi magandang nangyayari at maraming nangyayari, mga kapatid. Pagdadaan tayo doon, gustong ilagay ng kaaway sa isipan natin ng mga hindi magandang nangyayari ay mga parusa. Okay, kaya, siyempre, iba ang inaasahan natin sa Panginoon. Iba ang expectation natin na paano tayo nakikipagmahalan sa Panginoon. Meron tayong relasyon, tapos merong punishment. Parang hindi pwedeng pagsabayin yun, mga kapatid. Parang hindi pwedeng pagsabayin at hindi talaga dapat pwedeng pagsabayin, mga kapatid. At the same time, sa panahon ng biyaya. So, merong, mga kapatid, na meron mamaya. Yun yung totoo na sa paghuhukom, yun yung punishment, mga kapatid. Okay, pero, hindi kalooban ng Diyos na mahirapan po ang ating kalooban. Hindi siya masaya, mga kapatid, na malungkot tayo. Hindi masaya ang Diyos. Makinig kang maigi, Baka minsan, naiisip natin, pag walang nakakaunawa sa atin, hindi na ako mahal ng Panginoon. Lagi na lang ako may sakit, hindi na ako mahal ng Panginoon. Pinapahirapan na ako ng Diyos. Mali po yun, mga kapatid. Ulitin ko, ayaw ng Diyos na mahirapan tayo. Ayaw ng Diyos, hindi siya nagsasaya na malungkot tayo. Okay, mga kapatid? Pero sa usapin natin ito, karapatan ng Diyos na subukin ang ating pananampalataya. Kung ayaw mong subukin ng Diyos yung pananampalataya mo, ang pinakamagandang gagawin mo lang para makaliban ka or to make yourself excuse to God's trials ay matanggal yung pananampalataya mo. Ay, ayaw ko naman yun. No? Sabihin natin, ayaw ko yun. Wala kang ang testing, wala kang ang trials, pero wala ka ring pananampalataya sa Diyos. Na yun yung pinaka-susi natin. Okay? Upang mapaluguran ang ating Panginoong Diyos. Basahin natin mula pa sa lumang tipan, okay, hanggang sa bagong tipan. Okay? Kung papaano ang kaparaanan ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong mabibigla. Okay? At please lang, ulitin ko ito, huwag niyong iisipin na kapag nawalan kayo ng pera, hindi nawala, naubos na lang. Yan. Kasi lagi kayong nagja-Jollibee. Lagi kayong bili ng bili, maubos talaga yan. Hindi, may time talaga na kahit gusto mong kontrolin. Okay? Meron talagang time na darating tayo sa pangangailangan. Okay? Kailangan natin ng financially, pagkain, kalusugan, kalakasan, okay, kagalakan. Marami tayong pangangailangan, mga kapatid. So on. Okay? Huwag mo sanang isipin na ikaw ay pinarurusahan ng Panginoon.
Dahil bilang mananampalataya, tandaan mo ito, pag dumanas ka ng kahirapan, o something that will make you feel the pain, mga kapatid, at pumasok sa isip mo yung pinarurusahan ako ng Panginoon. Mga kapatid, yan yung kaisipan ng kaaway na gusto niyang manahan sa iyo. Kaya, sawayin mo yung sarili mo, sawayin mo ang espiritu ng kaaway, dahil hindi yan ang pananalita ng taong mananampalataya. Okay? Pag-aralan natin yan, mga kapatid. Kapag may pangangailangan, hindi sinasabi ng mananampalataya na pinahihirapan ako ng Diyos. Okay? Pag mayroon akong karamdaman, huwag mong sabihin, pinahihirapan ako ng Panginoon. Hindi yun ang salita ng mananampalataya. Salita yun na kagustuhan ng kaaway. Ang salita ng mananampalataya, ganito, ngayon lang ito, maya-maya, magkakaroon na ako. Itong karamdaman na ito, gagaling ito sa tulong ng Panginoon. Yan yung pananalita ng mananampalataya, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ulitin ko, kapag dumaan ka sa matinding, hirap pag-usapan yung mga problema, mga kapatid. Parang ayaw ko ang pag-usapan. Ito na lang, sabihin natin mga matitinding pinagdaraanan. Ayan. Bilang mananampalataya, I warn you, wag mong iisipin na ikaw ay pinahihirapan ng Diyos dahil hindi kalooban ng Diyos na pahirapan tayo. Ba't pa niya tayo tinubos sa krus ng Kalbaryo? Ba't pa niya tayo tinuturuan ng mga pangako niya? Ba't pa niya tayo binigyan ng kapangyarihan ng banal ng Espiritu? At pangako, mga kapatid, na napakarami na ating tatamasahin kung pahihirapan din lamang tayo ng Panginoon. Okay? Ang totoo ito, kung tayo'y dumaraan sa mga bagay na hindi natin kagustuhan, mga kapatid, marahil ito yung sigurado. Okay? Pagpasaway ka, siguro pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Okay? Makakalaban ka sa gawain, hindi trials ang kailangan mo, correction from the Lord. Okay? Mga kapatid, huwag mo sabihin ako, lumalaban ka kay pastor mo, tapos sabihin mo, may pagsubok na naman ako. Hindi pagsubok tawag doon. Ibig sabihin, correction, tigil mo yung ginagawa mo. Yan ang ibig sabihin nun. Pero kung hindi ka naman lumalaban, ayan, hindi ka naman kumakalaban sa gawain, nakikipagkaisa kang naglilingkod sa Panginoon, maayos naman ang relasyon, mga kapatid. Pero dadanas tayo sa mga hindi natin gustong daanan na landas ng buhay. Isipin mo ito. Itong totoo, itong sigurado, mga kapatid. Sinusubukan lang ang aking pananampalataya. Okay? So, we are talking about trial of our faith. So, in Old Testament, mga kapatid, dito sa Psalms chapter number 11, okay? Psalms chapter 11, verse 4 to 5. Let me read, mga kapatid, in King James Version. Sabi dito, the Lord is in His holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold. Okay? Nakikita niya ang lahat. His eyelids try. Okay? The children of men. Verse 5, mga kapatid. The Lord tries the righteous. Mong sabihin, mabait ako, masunurin ako. Dapat walang mangyari sa akin na mga ganito. No. Even the righteous, mga kapatid. Again, let me read. The Lord tries the righteous, but the wicked and him that loveth violence
his soul hated. Hindi sinusubok ng Diyos yung mga makasalanan. Hindi. Anong susubukan niya? Anong patutunayan niya, mga kapatid? Okay? Ang sinusubukan ng Panginoon. Yan. Kaya sana maging relief sa atin ito. Okay? Sana nawa ang feeling natin ngayong gabi ay hindi tayo mabigatan tuwing magkaroon tayo ng problema. Huwag niyong isipin dahil hindi itetestingin ng Panginoon ang mga makasalanan at mga hindi naglilingkod sa Kanya. Psalms chapter 11 verse 5, the Lord tries the righteous. Sinusubok ng Panginoon. Maging ang mga matutuwid. Kaya nga, huwag mong isipin na pinapahirapan ka ng Diyos pag mayroong mga nangyayaring hindi maganda dahil hindi kalooban ng Panginoon yon. Sawayin mo yan. Pag naramdaman mo yan, pag yan ang naririnig mo, sawayin mo na yan. Hindi kalooban ng Diyos. Hindi niya kalooban na pahirapan tayo. Kung gusto tayong pahirapan ng Panginoon, hindi na sana siya pumunta dito sa cross ng Kalbaryo. Yun ang malinaw, mga kapatid. Kung sinasabi mo, naku, pinapahirapan na siguro ako ng Panginoon. Paalalahanan kita. Tinubos ka ng Panginoon nung wala ka pang nagagawang maganda sa Kanyang pangalan. Tapos ngayon na naglilingkod tayo sa Panginoon, sa Kanya tayo pahirapan. So mali, mga kapatid, hindi kalooban ng Diyos. Tanggalin nyo sa isip niyan ngayong gabi, mga kapatid. Ano pala yun, Pastor, kung hindi ako pinapahirapan ng Panginoon? Ito ang totoo. Sinusubukan ng Panginoon ang ating pananampalataya. Kaya huwag ka na malungkot. Hindi galit sa iyo ang Diyos. Meron ka kasing pananampalataya at karapatan ng Diyos na subukan yun. Gusto niyang malaman kung matibay. Gusto niyang malaman kung ito ay pure. Sabi kanina sa 1 Peter, mga kapatid. Okay? Chapter 1, verse 7, 6 to 7. Sa NLT translation. Gusto lang makita ng Panginoon kung yung pananampalataya natin ay matibay at talagang pure, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga sa Romans, sa New Testament, pinapaalalahanan din ng church doon, Romans 8:28, alam natin ito, and we know that God causes everything. Alam niyo ba yung everything? Pag sinabi bang everything, mga mabubuting bagay lang, mga kapatid. Pag sinabing everything, it involves, mga kapatid, mga adverse circumstances, mga bagay na ayaw natin mangyari. Pag sinabing everything. Okay. God causes everything to work together for the good of those who love God. Tingnan nyo, lahat ng pwedeng mangyari sa atin ay pwedeng gawin ng Diyos sa ikabubuti natin. O kaya hindi tayo pinarurusahan ng Panginoon. Okay? Ganyan. Sana makita natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa gabing ito. Huwag tayong padadaya sa kaaway. The devil is a liar, mga kapatid. Okay? Ulit-ulitin ko ito, hindi kalooban ng Diyos na pahirapan ka. Kung ikaw ay naglilingkod ng maayos, so bakit may pagsubok? Tinitignan lang ng Panginoon. Okay? Ang ating pananampalataya. Kung totoong matatag at totoong dalisay. Okay? And are called according to His purpose for them. Okay? Napakahalaga ng pagsusubok. Meron akong konting papakita sa inyo kung bakit napakahalaga ng testing, bakit napakahalaga ng trial. Yun nga, pagsusubok, mga kapatid. Dahil in every great thing na at stake to it,
test is in order. A test is in order if there are great things at stake to it. Karapat-dapat ang pagsubok kung merong nakalaan doon na mga dakilang bagay, mga kapatid. Dahil hindi pwedeng darating na lang sa buhay ng tao ang isang magandang bagay, dakilang bagay, na mga kapatid, hindi siya masusubukan. Meron nga ito mga kapatid, tignan natin wala dito sa outline ko, dito sa Galatians chapter 4. Okay, tignan lang muna natin. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo na may proseso talaga eh. May proseso. Ang pangit naman, pag walang proseso, mga kapatid, hindi natin ma-appreciate. Okay, in Galatians chapter 4, tignan ninyo mga kapatid, pansinin nyo ito. Ang ginamit ni Pablo dito. Galatians 4 verse 1, Now I say, sabi ni Paul, that the ear, yung tagapagmana daw, yung tagapagmana, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. Kahit ikaw pa ay Panginoon, ikaw pa ay master sa mundong ito, sabi ni Paul, ikaw ay siguradong tagapagmana ka. Okay? Ikaw ay Panginoon nga eh. Pero yung Lord dito, hindi yung Panginoong Diyos. Ito ay Panginoon dito sa sanglibutan, sa mundong ito. Pero, mga kapatid, sabi dito, kahit ikaw ay tagapagmana, verse 2, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. So, may mag-train pa sa'yo, may magtuturo pa sa'yo. Kahit na ikaw daw mismo, sabi ni Paul, ay Panginoon ng lahat dito sa mundo. O makapangyarihan ka. Okay, dahil hindi pwede po na ibibigay yung mana dun sa bata. Kaya nga, sabi dito, he will undergo tutors. Mayroong mag-govern, may magtuturo sa kanya. And of course, may kasama yon, kalakip doon sa pagtuturo ang, mga kapatid, ang pagsusubok. Okay? Ayan. So, makita nating maigi ito dahil napakahalaga po ng pagsusubok. Okay? Pangit pag sinabi ko kasi yung pagsubok, no? Naalala mo tuloy yung nang busted sa'yo pag ganyan. Di ba? Dahil hindi ka nakapasa eh. Sana walang nabusted yan yung PCFF. Okay, magalit sa akin. Pinaalala tuloy ni Pastor. Sinusubukan ka lang ng Panginoon sa gabing ito kung kaya mo na bang i-handle. Okay. Purihin ang Panginoon. Napakahalaga ng pagsusubok. Kaya nga yung mga babae, sabi ko sa mga youth dito, huwag nyo silang subukan pag kayo na. May mga dalaga dyan sa UPCFF. Subukin nyo sila habang nangliligaw, Dahil pag kayo na, wala na. Doon nyo malalaman kung totoo. Magkita tayo sa ganito. Subukan mo lang naman siya. Magkita tayo sa church, kamo ha? Sa church kayo magkita. Doon mo malalaman. Hindi, dito na lang tayo magkita sa labas. Doon, malalaman mo ngayon. Paano pa yan? Pag kayo na, di lalo nang hindi makikinig sa iyo. Kaya mag-isip-isip kayo dyan, ha? Mga may boyfriend dyan na, wala na. Tapos na, hindi nyo na sila masusubok. Kayo na eh. Sabi ko, habang hindi pa kayo at nangliliw, subukin nyo. Doon nyo malalaman kung dapat nyo ba silang sagutin o hindi. Mga kapatid. Napakahalaga ng pagsusubok. Alam nga naman ng porkit may nangligaw sa inyo dyan, sagutin nyo na. Pangit naman yan. Anong klase naman kayo? Pag Maawa naman kayo sa lahi ninyo.
Ang gaganda ninyo. Pagligaw lang sa inyo. Wait, kayo na. Subukin nyo naman, Subukin nyo naman. Pag hindi mananampalataya, nako, mahirapan tayo dyan. Ba't ba tayo napunta dito, mga kapatid? Siguro may mga in love dyan. Tulungan tayo ng Panginoon. Ang pagsusubok po ay normal. Kaya huwag tayong masyak. Sa school may pagsusubok. Kahit saan. Kahit saan. Kaya nga, sa politika may debate para malaman kung totoo talagang capable yung tao. Sa mga ibang larangan, at katulad dito mga kapatid, sa mga pagpapasok ng trabaho. Natsubukan ko noon mag-apply ng trabaho sa Cavite. Dami namin doon, mga kapatid. Dami mga So, pila-pila kami. May katabi ako doon, babae. Ang puti niya, ang ganda niya. Sabi, ano pong ina-apply ninyo ako? Baka magulat kayo pag narinig nyo to. Sabi niya, welder ako, sabi. Welder siya. Ang kinis-kinis niya. Tapos, training ko ngayon, sabi. Titignan nila kung paano gumawa. Kami naman mag-a-apply lang. Bibigay lang ng application. Sila, nandoon para titignan yung kanila performance, mga kapatid. Okay? Normal yan. Ewan ko ba, mga kapatid? Hindi ko alam. Ako naguguluhan talaga ako. Yung mga normal na nangyayari sa sanglibutan, pagdating sa church, parang shock na shock tayo. Ano mga kapatid? Shock na shock tayo. Pag may mga project, may bibilhin, hindi naman tayo na shock. Sa mga schools, di ba? Mga attire, hindi tayo na shock. Pag mag-apply kayo, may down payment, hindi tayo nagugulat. Ay, meron palang ganun. Meron, alam niyo na yan. Pero ewan ko ba, pagdating sa gawain ng Panginoon, which is pagdating sa labas, normal naman. Pagdating sa gawain ng Panginoon, meron palang pagbibigay dito. Meron palang paglilingkod dito. Ito na, yung pinag-uusapan natin, meron palang pagsusubok din dito. Nagtataka ako, normal naman sa lahat . Dapat, tignan natin, mas may karapatan ng Diyos. Dahil ang pupuntahan po natin, mga kapatid, ay hindi lamang trabaho. Hindi lamang isang magandang lugar. Okay? Hindi lamang isang malaparaiso sa sanglibutan o magandang tanawin. Kundi, mga kapatid, isang maluwalhating lugar na hinanda ng Panginoon sa mga taong makapaglilingkod sa Kanya ng totoo, mga kapatid. Sa tulong at biyaya ng Panginoon Diyos. Okay, ituloy natin. Normal ang pagsusubok sa trabaho. Okay? Lalo na, mga kapatid, lalong-lalo na, kung yung trabaho mo, nakasalalay doon ang maraming buhay. Pasada ka ng jeep. Di ba? Sa lisensya nga, mga kapatid. Yeah. Tinitesting din. Normal na yun. Ang hirap nga na exam ngayon sa LTO . Sino mga nag-ano dyan? Ang hirap na exam. May mga terminologies doon na sila yung nakakaintindihan. Pero kailangan, kung gusto mo magkalisensya, kailangan mong dumaan. Hirap bang unawain ito, mga kapatid? Ang dali, di ba? Sabi ko, lalong-lalo na, kung ang gusto mong pasukin na larangan ay may mga taong nakasalalay sa iyong balikat, ay kailangan mong subukan. Okay? Naalala ko, mga kapatid, yung bus daw,
pag gusto mo maging driver, titignan nila kung kaya mong magkamada, igarahe yan sa mga talagang sakto lang. Mga kapatid, titignan nila kung capable ka. Okay. Pati yung eroplano, isipin na lang natin. O, kayo, sasakay ba kayo sa eroplano? Ayan. O, sasakay ba kayo sa eroplano? Kayo mga nandiyan dyan sa UPCFF, lahat kayo sasakay ng eroplano, di ba? O baka magsimulan na kayong lumangoy. Sasakay pa ba kayo ng eroplano kung ang sasabihin, mga kapatid, doon sa airport? O yan, yung mga sasakyan ng mga yan, mga galing sa UPCFF, yung sasakyan nilang eroplano na yun, napakaganda. Ang magmamaneho niya na ititistingin pa lang ngayon niya kung kaya niyang i-drive. Sasakay pa ba kayo? Natural, hindi. Masubukan niyo. Sige nga, ganun ba kalakas ang loob ninyo? Andar na yung bus, sakay na kayong lahat. Ang driver natin, sabi ng konduktor ay, ngayon pa lang magtitesting. Siguro, mauna na kayo. Sabi ko naman, dahil maraming mga galing na nga eh. Bihasa na. Nagkakaabirya pa, nadidisgrasya pa. Di lalo na yung walang pinagdaan ng proseso. Okay. Kaya nga, pinapaalalahanan ni Pablo, si Timoteo, at lahat ng gustong pumasok sa ministeryo. Dahil sa ministeryo, yun yung sinasabi ko kanina, may mga taong, andyan mga kapatid, nakasalalay sa iyong balikat. Sabi ni Paul, wait. Okay, huwag baguhan. Okay, hindi porket, Brother Gabi, mukhang pogi. Or maganda, leader ito pwede nang maging leader. Pag bago-bago, wag ganon. Kailangan masubukan ang pananampalataya. Diba? Sinong sasakay? Sinong magtitiwala at ipagkakatiwala ang sarili at kinabukasan niya sa ganon? Di ba napakahalaga? Kampante ka? Makatulog ka ng maayos kung alam mo ang magmamaneho yon ay dumaan sa proseso. Kahit isang beses pa lang siya nakapagpalipad ng eroplano, nakakatakot pa rin sakyan yun Dahil hindi niya alam yung mga ibang dapat gagawin. Pero yung maririnig mo, ayan, siya ay maraming beses nang nagbiyahe, iba ang iba ang level ng confidence mo, mga kapatid. So, ang point ko dito, napakahalaga na pagsusubok. Ayan. Okay? Napakahalaga. Kung hindi kayo naniniwala, di subukan natin. Tricycle nga o hindi marunong, ngayon lang magdadrive yung hindi may pagkakatiwala yung kaluluwa mo doon. Okay. Kahit sabihin pa nung magmamaneho, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Si Lord, hindi tayo pabayaan, pero ikaw, pwede mo kaming pabayaan. Di ba? Napakahalaga ng pagsusubok, mga kapatid. Again, ang pagsubok, test is in order. Especially when there are great things at stake to it. Okay, ganda yun, Ang pagsusubok po ay normal, lalo na kung mayroong mga dakilang bagay. Okay? Na nakalaan para. So, sa atin, nabanggit ko kanina sa ating teksto, there are reserved inheritance, sabi, incorruptible, sabi pa kanina. Okay, sa 1 Peter chapter 1, verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. There's great things at stake, mga kapatid. Tapos ganun-ganun na lang, walang pagsubok.
Parang ang hirap. Di ba? Kayo nga mismo, pag may pera kayo, pag galing kayo dyan sa abroad, pag uwi nga ninyo, minsan pinapakontest nyo pa yung pera ninyo, yung pasalubong nyo, pinapakontest nyo pa. Kung sinong mananalo, sa kanya ko ibibigay ito. Dahil lang totoo, hindi mo mabigyan sila lahat ng tsokolate, kaya ipapakontest mo na lang. Okay? Masaya ka, nabigay yun doon sa taong karapat-dapat, di ba? Ganon din, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lamang mga bagay-bagay. Hindi lamang kabuhayan ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. We are talking about an inheritance doon sa buhay na walang hanggan. So, mga kapatid, testing is in order. A trial of faith, hindi judgment. Trial of faith is in order. Ito nga sa book of Hebrews. Ito yung church. O, siguro dito na tayo magtatapos. Yeah. Tutuloy natin ito, mga kapatid. Tuloy-tuloy. Itong book of itong Hebreo, mga kapatid, ay sinulat sa mga mananampalatayang mga Hudyo. Na sila yung mga mananampalataya na maraming nakita at napagdaanan sa Panginoon. At noong tinamasa na rin nila ang biyaya ng Panginoong Diyos, tapos sila sa batas, siyempre, ay nakapaglingkod sila sa Panginoong Jesucristo. Ngunit itong church na ito, itong mga Hebreo, mga kapatid, sila po ay mayroong puso na bumalik. Tumalikod sa biyaya, babalik sila sa lumang paglilingkod. Kaya kung papansinin nyo yung Book of Hebrews, may mga makikita nyo dyan yung mga comparison. Okay? Comparison. Mga ginawa ng Panginoon, Melchizedek, mga priest, mga pag-aalay. Pansinin nyo yan. Sa mga nag-aaral ng Biblia. May mga comparison yan. For them to realize na maganda na yung pinasok mo. Okay? Maganda na yung pinasok mo. Nandito ka na sa church. Okay, nandito ka na sa biyaya. Okay? Ang ganda nga ngayong panahon natin. Salamat sa Panginoon. Nasa biyaya po tayo. Okay? Hindi tayo nakatulan ng Panginoon. Dahil tayo po ay nasa biyaya. Ay dito, mga kapatid, siguro may pinagdadaanan din sila kasi hindi rin naman sila pwedeng babalik na lang sila ng basta-basta na lang eh. Okay? Kaya nga, yung mga tumatalikod sa Panginoon, naniniwala ako. Dumaan sila sa mga hindi magandang daanan. Ang hindi nila alam, yung pinag-uusapan natin ngayon, na sila baka sinusubukan lang sila ng Diyos. Ang iniisip nila, wala dito ang Diyos. Siguro ganun sila mag-isip. Kaya nga sinasabi ko dun sa mga gustong lumipat sige, pag dun sa nilipatan ninyo, walang demonyo at walang pagsubok at perfecto, balikan nyo kami dito para kaming lahat dito sa Santa Cruz ay lilipat na. Kung yung lilipatan ninyo ay walang problema, walang pagsubok, tawagin nyo kami para daya nyo naman, di ba? Pupunta kaming lahat din, lilipat din kami. Pero ang totoo, pag nag-aaral tayo ng Biblia, pinag-usapan natin ngayong gabi, that there is a trial of our faith. So kahit saan ka pumunta, kung may pananampalataya ka sa Diyos, karapatan ng Diyos na subukin yan. Kaya nga, marahil itong mga membro sa mga Hebreo, hindi nila naiintindihan yung nangyayari sa buhay nila. Okay? Hindi nila narinig itong pagtuturo ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, na dapat tayong magsaya
Sabi niya nga wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations or trials, sabi sa ibang translation. Magsaya ka. Dapat palang ugali natin ngayon, mga kapatid, hindi nag-aalala. Okay, dahil paulit-ulit kong sinasabi kanina, na huwag sumagi sa isipan natin nawa, na kapag merong hindi mangyaring hindi natin gustong nangyayari sa buhay natin, hindi maiiwasan, huwag natin sasabihin, pinapahirapan ako ng Diyos. Ang totoo, mga kapatid, sa verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold in the sight of God. It is very precious. Sinusubukan lang ng Diyos yung pananampalataya natin. So, nagkakaroon sila ng ibang notion, ibang interpretation. Bakit ako? Ayan. Kulang na naman yung bigas namin. Ayan. Ubus na naman. Malinis na naman yung ref. Ayan. Meron namang laman yung ref namin. Tubig. You know? Huwag sanang duman sa isipan natin. Pinapahirapan ako ng Panginoon. Okay? Minsan, nagkakaroon tayo ng sakit. Ako, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin. Pinapahirapan ka. Sinusubok lang ng Panginoon. Interesado ang Diyos sa pananampalataya. Nga lang itong mga Hebreo ay parang hindi nila kinakaya. Sabi nga sa ibang kasulatan doon, nagkakaroon sila ng form of bitterness. Masyado nilang dinamdam, mga kapatid, yung nangyayari. Hindi nga nila narinig itong pagtuturo na hindi kalooban ng Diyos na pahirapan ang mga anak niya. At, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay dumaan sa proseso ang ating pagtanggap sa mga reward natin. Kailangan titignan din ng Panginoon kung karapat-dapat din na ibigay na. Okay? Sa Book of Hebrews, pansinin nyo ito, mga kapatid, dito na tayo magtapos. Hebrews 12, verse 26 to 28. Sabi dito, whose voice then shook the earth, but now he had promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. So may pagkakataon no na inuga ng Panginoon ng mundong ito, ngunit ang sabi ng Panginoon, hindi lang ang mundong ito, maging ang kalangitan. Verse 27, and this word, yet once more, signifies the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we, receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Pansinin niyo ito sa verse 27, mga kapatid. Yung pag-uuga ay para makita ng Panginoon yung mananatili. Pag hindi mo naman uugayin yan, di lahat sila nandiyan sa kamay mo, di ba? Kung hindi mo pwedeng sabihin, ako, matibay itong mga ito. Talagang nakakapit sila na hindi mo naman inuuga. So malalaman mong nakakapit sila. Yes, mga kapatid. It is a fearful thing, sabi doon, sa Hebrews, to fall into the hands of the living God. Umaasa tayo sa Diyos na umahawak sa atin para manatili. Pero tinitignan din ng Panginoon kung nakakapit din tayo sa kanyang pagkakahawak sa atin. Okay? Asa tayo ng asa sa Diyos, pero tayo nagpapabaya, mawawala tayo. Ganon na lang kamahal ng Diyos ang mga Hebreo, ang mga Hudyo. Hanggang ngayon,
Pero, dahil hindi nila kinaya, mga kapatid, walang matibay. Yun yung nakakalungkot sa lahat ng churches na ina-establish noon, mga kapatid. Walang matibay na church doon sa mga Hebreo. Dahil bumalik sila, mga kapatid. Ngayon, meron na lang mga, siyempre, nagkaroon ulit ng kaunawaan. Pero yung mula noon, sa Book of Acts, tuloy-tuloy, hindi po nangyari. So, dumaan sa pag-uuga. Bakit gusto? Yun yung mga kaisipan ng mga tao. Bakit gusto ba ng Diyos? Kagustuhan ba ng Diyos na mawala ang church na ito? Hindi, mga kapatid. Pero kahit anong hawak sa atin ng Panginoon, kung tayo mismo'y bumibitaw. Amen. Tayong mismong nagpapabaya sa atin. Gawin natin yung magagawa natin. Habang hinahawakan tayo ng Diyos, parang awa niyo na, gawin natin yung magagawa natin. Kumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Maglingkod tayo sa Panginoon. Makipagkaisa tayo sa church na kung saan tayo involved, mga kapatid. Amen. Sa pananalangin, sa pag-aayuno, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pagbibigay, sa lahat, sa evangelism, sa lahat ng aspeto ng paglilingkod. Gawin natin. Yan ang pagpapakita natin sa Diyos na kumakapit tayo sa pagkakahawak niya sa atin. At ngayon ay pwede nating ipakita sa Kanya at ipaunawa sa Panginoon na, Lord, kailangan namin ang paghawak mo upang hindi kami mawala. Pero by our interest and our willingness to be kept under your hands, Lord God, kakapit din kami sa iyong mga kamay. Mga kapatid, kung isang kamay lang ang hahawak, okay naman, mga kapatid. Pwede kang mailigtas. Mga kapatid. Pero mas sigurado kung yung hinahawakan mo na kamay ay nakahawak din. Mas matibay. Mas sigurado. Kaya siguro ito yung tamang panahon na sa lahat ng pinagdaanan natin ngayon, lalo na ngayong pandemya, mga kapatid, pakita natin sa Panginoon. Yes, without your hands, na humahawak sa amin, wala talaga. Kahit ako, pag hindi ako hawakan ng Panginoon, matagal na tayong wala. Pero dahil ayaw nating mawala, hindi ako pumapayag na siya lang yung hahawak sa akin. Dahil kung paano niya ako hawakan, gusto ko nakahawak din ako sa akin. That's why let us do our best sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil susubukin po tayo. Okay, tuloy natin ito, mga kapatid. God bless you. Purihin ang Panginoong Diyos. Again, hindi ka pinapahirapan ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo gustong nangyayari. Sinusubukan ka. Praise God. Praise God. God bless you all, mga kapatid. Let us pray. Amen. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan sa buhay namin. Tunay nga ang pag-ibig mo sa amin, Panginoong Diyos, ay pinapaunawa mo. Alam namin, Lord, na mahal mo kami. Walang makakapagpahiwalay, Panginoong Diyos, sa pag-ibig mo sa amin kay Lord God. Salamat sa gabing ito na aming pinag-aaralan ng mga hindi magandang nangyayari at nadadaanan namin sa buhay na ito, Panginoon, ay hindi pahirap o parusa na nagmumula sa ito ay pagsusubok sa pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Tulungan mo pong yung mga anak, tulungan mo yung gawain, Lord. Bless your church with a strong faith, Lord God. Hallelujah, upang kami po'y manatili sa kalooban mo at tamasahin namin ang magandang pangako mo sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo pang bawat isa, Panginoong Diyos, na anuman ang pinagdaraanan ng ibang mga kapatid namin, tulungan mo sila na makalampas, Panginoon, sa pagsubok ng buhay.
Dahil alam namin na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami pagkakalooban ng mga bagay na hindi namin kaya. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, Lord. Thank you for your love. Dama namin ang pag-ibig mo, Panginoon Diyos. Sa tulong ng mga salita mo at ng presensya mo, Lord. Thank you, Lord. Patuloy kang magbigay ng direksyon at mangusap sa buhay namin. Maraming salamat sa gabing ito, Lord. Ingatan mo kaming lahat, Panginoong Diyos, at katagpuin na aming pangangailangan. Sa aming pag-iwahiwalay, Lord, ingatan mong bawat isa. Give us an assurance, Lord. Hallelujah. Na ano man ang aming daraanan, we can do it, Lord. Sa tulong mo, Panginoong Diyos. Hallelujah, ay magtatagumpay pa ang iyong mga anak. Bless your people, Lord, I pray. Maghari ang kalooban mo, Panginoong Diyos. Dahil alam namin ang plano mo sa ikabubuti namin. Luwalhatiin ka, sambahin ka, dakilain. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoon Jesus. In Jesus' name. Glory to God. God bless you all, mga kapatid. Amen. At mag-ingat tayo. Magpatuloy tayo upang magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang mga gawain, mga kapatid. Purihin ng Diyos. God bless you, mga kapatid. Sumati ng biyaya at bendisyon ng Panginoon. For the glory of God. Thank you, Lord Jesus. God bless you all.